Mula sa Isaias 25:1. O Panginoon, Ikaw ang aking Diyos, itataas kita, pupurihin ko ang iyong pangalan, sapagkat gumawa ka ng mga kamanghamanghang bagay. Ang iyong mga payo noong unang panahon ay katapatan at katotohanan. Broadcasting Region 1. This is PBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. PBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, ganap ng 7:45. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hello. Marhay na aga, mga tugang, mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook natin dyan. Mga tugang, ngunyan po aldaw kita nin Webes or Thursday, pitsa 16 na kita kan July. Pitsa 16 kan bulan na July taong 2026. Good morning mga tugang. Lalong-lalo na sa mga maagang bumabangon, maagang gumigising. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Abay, bangon, gising na po mga tugang. Ini na po ang programang Radyo Banat 91.9 sa mga talahapita ka sa inyong mga radyo. And duman po sa mga dabarkads, sa mga naghahalat, sa mga abangers. Sa mga abangers kan sa tuyang kapuerte cellphone. Ma-announce kita dyan kung sisay po ang napili ni Tito Benji kasugma. Day ko lang po tiga-post mo na gusto ko ma-surprise. Basta saro siyang estudyante. Yan, ano po? Sarong estudyante na kaipuhan niya po din na cellphone. Yun, kaya mga kabanat ha, si mga dabarkads na dyan na day pa po na pipili na makakuha din cellphone. Tutok lang po, like, share, follow. Digdi sa programang Radyo Banat. Saka sa mga post kan sa tuya pong programa sa Facebook page. Like, share, follow. And taga-comment din kung may time. Diba? Pero inutang ko na kamo, sinapili ko po kasugma mga kabanat. Isarong estudyante kasi kaipuan niya po din cellphone. Pero in fairness, kaipuan niya po kasi nagpapara pangsublian na siyang cellphone. Hindi masama ang mangarap. Saka may bad siya ding top fan. Ayan, ano po. Kaya ang sekreto dyan mga tugang, mga kabanat, permi lang po kamong nakatutok digdi sa programa and sa mga post kang Radyo Banat. Yaon po, nahihilingan sa inyong pangaran. Sigurado yan, partner, sigurado yan. May cellphone po kamo hali sa programang Radyo Banat. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Gusto kong sariling business. Gusto kong manalo sa loto. Gusto kong maging sikat na artistang tinitilian, hinahanap. Oras is 7:48. Hindi masama ang mangarap. Kaya at yan po, dagog lang kabuhate, announce na po ang maswerteng napili po ni Tito Benji na nangganang cellphone. Gusto kong Congrats! magbiyahe hanggang maikot ang mundo. May follow-up po kita mga tugang hali dyan sa PNP. May naka-standby si Tito Boyet.
ining buy-bus operation kan Philippine Drug Enforcement Agency pambihira ang nakuha kan PDEA partner almost 3 billion pesos. Wow! 3 billion pesos worth ng shabu ang na-recover po kan PDEA sa mga suspect partner. Tito Boyet, good morning. BBS Banat Patrol. Hello. Tito Boyet. Naputol na partner ang linya ni Tito Boyet. Ano po? Apod ka otro parekoy iinutong ko sa imong follow-up report at ining nagkadarakop po kan na PDEA dyan sa Pili na anong kapudigdi worth eksakto basta ano to partner worth 3 billion pesos mga tugang na shabu ang na-recover po kang PDEA mga kabanat. Ano po? Alat lang ta pigpapakaray lang ang linya mo, Tito Boyet. Kukuanong ko yan linya mo. Yaw na. Okay, partner, good morning. Okay, salamat BBS salamat Banat Kabinji Patrol. maray na pagkaaga. Tama yung sinabi mo Kabinji na talagang dakul na shabu ang na-recover kan mga members kan PDEA. Kay bana nigdi na sarong security guard na imbes na siya ang magbantay, siya ngunyan ang babantayan kan mga pulis sa laog kan karsel. Arestado ang tulong pinagatutubo ng drug personality matapos na makumpiskaran kan aabuton sa 550 grams kan pinagatutubo ng shabu na nagkakantidad na 3.74 million. 3.74 million. Oo. Wow, grabe. Ginibuan na buy-bust operation. Pinanginutan ini partner ka na PDEA Regional Office 5 asin man na MPS sa Pili MPS alas 11:48 ning pagkaaga kasudma. Diyan sa barangay sa Palestina Pili Camarines Sur. Si say daw na genius na asset ang nag-tipdig ni partner. Ano? Ay sigurado may kuyan ito, may pabuya. Grabe, Ang genius na kuyan. Asset. Aron ka ni partner na kantidad yun, bako suba-suba. Bakong suba-suba na lingkuan na picture na pinadara, pinag-post ka na PDEA. Talagang itong bugtakan partner ng yelo. Pano? Dua. Kuya na talagang dakul ang nakumpiskar kan mga membros kan PDEA. Sigun sa report, Totoo may ba ang mga suspect, mga big time, mga anong klase kan mga suspect na ay partner? haloy na pala ining pinagmamanmanan tasinda bistado ng mga tulak kan illegal na droga asin man sa padagos na pagkipagkoordinar kan mga netizens ginibo na an buy-bust operation hali sa mula sa mga kuyan sigun sa report hali sa mga residente an report na tungkol dyan sa illegal na aktibidad na droga sa lugar. Binisto ang mga suspect na si alias Chard, 38 anyos. Serge! Chard. Wala ko si Serge. Grabe ka. Ibibistado ko Serge na taga-Pili. Oo. 38 anyos, para uma, residente ka na barangay Palestina, Pili. Ano siya, farmer? Para uma. Kaya, farmer. Oo. Kaya, siya, pero igwa siyang Sideline. igwa siyang side. Yan ang sa iyang abuno. Yan ang sa iyang fertilizer, partner. Ang ikaduwa si Franz. Kaya pala ang sa imong mga balatong ng tig parayat-payat. Masasaring ang mga talubo. Mga pitsay mo ngayon, alang. Oo. Saro pa si ining si Franz, 32 anyos, security guard, residente kan barangay La Purisima,
asin man ang 55 anyos na taga-barangay Concepcion na Grande, Naga City. Sindaan tulong mga matitinik, natapos lang sa indang operasyon, illegal na operasyon sa pagtutulak kan illegal na droga. Na-resibe o na-recover sa sambitang operasyon an sarong sa kan pinagtutubulang sa muna binibinta. Ibininta sa pusher barrier asin na duwa pang plastic bag na naglalaman ng pinagtutubulang shabu. Nasa na recover man na buy bust money asin iba pang drug paraphernalia na ginagamit sa pag singot. Bako man pala singot higop. Kan mga illegal na droga. Kaya ngunyan ang tulo kay banan ang sikyo na dapat iyo ang magbantay, iyo ngunyan ang binabantayan kan mga autoridad. Matindi ni partner na ni. Iling nadakop na ni kan mga autoridad partner na. Oo. Paano nila na monitor yan araw kayang kadakulang kantidad din siya mo partner? Oo. Kuyan, ang report kan na PDEA, Regional Office 5, hali na daan sa mga, kuyan, sa mga nasa namamanuaan, ang report, huli nga sa sunod-sunod na report na pinapaabot sa indang opisina, nagsagibo na sinda. Siyempre may verifikasyon pa man yan. Inilig kung talagang, kuyan, totoo, may mga nabakal na mga sasi-sasi asin dumana nagkaigwaning pagkakataon ang PDEA na magkaigwaning buy basta operation. Pwede tayo ma-interview kayan ang PDEA tabi partner. Oo. Baka igwapasid ng dyan. Target na iba pang mga big time drug pusher pare ko eh. Oo. Sabi ni Jurel, pinagkukontak na dyan niya. Sisay na naman ang kaibada na taga-radyo dyan na aram mo, ang pagbabaybas partner, kay Puan mo may kaibalang kang Witness. witness pare ko eh. Ang PDEA palang tabi partner, pag may darakula na arog kaniwig, maski itong saradit, may sadiri na sindang witness. May sadirig witness. Ano gusto kong sabihin kayan? Anong gusto kong sabihin kayan? May sadiri na sindang kontak na media. Ino tong inaapunan niya kaya si Junel garo nakapaingalo kasudma. May bit-bit da ang mga mandatory witnesses ang PDEA. Pag-araw kay na dapat briefing yan mga taga-media na yan na nag-iiba sa mga bypass operation partner. Oo. Dapat kayo si itong mayong dahil natitintaran. Walang bahay dungis. Walang bahay dungis. Sa ibang taga-media naghahagad souvenir. Ikakagda sa altar ka. Bibira sa makahilig ka yan. Nag-iba man, napuyat po kami. Nag-iba kami sa operation din do. Naipapugay ako nakahilig ka yan. Oo. Hindi po makahilig nga kayo sample. Yan. Si agent man, sige, no problem. Marami naman to. Kinain na nga yan sa dyan. Ikaw nga yung Joke lang. Gigibo na souvenir. Joke lang. Kaya yan ang nga nangyari kasudma. Congrats sa PDEA saka sa Philippine National Police. Oo. Bilib ako sa inda. Oo, ang saro pa sa namalisyan kan mga netizens, ito lang si Q, off-duty na, gusto pang mag-duty, na nagtuturog. Bishek! Bilib ako sa Chief of Police kang, kan Pili, PNP. Oo. Bakong araw kan Chief of Police kang Libanan partner. Yaon na sa bagbangan nidang sarong kibot na lang partner, sarong kibot lang ang harungkan sarong big time drug pusher sa Libanan, dahil padadadakop. Nako, sabi ko. Baan ba lang nga sa isip nila partner, ipahuri-hurita naman sa na yan, taharaniman. Sa kamasupog na yan, tanibor ta. Araniman sa na nga, madali sa namin. Pag mayo na nga kita, nangapag kita lang accomplishment. Sige yan pati, na nga titirahon ta. sige pati dulang kay Junel, pag ma-interview si Junel, sige dulang ang Chief of Police kang Libanan. At dapat kaya, Boss Junel, style malagong. Hello! Magpabisto kang ikasihilbas mayor. Yolo, Chief of Police. Day ka magpabistong taga BBS Radyo Banat, sigurado day ka dayan mapa-interview. Masabi yan, makulbak na lang. Pero kung mapalagong-lagong ka boses, paano nga paano Hello! paano, Yolo, Chief of Police. Yaon po nga
Kakawayo ko. Mga tipong Hilbas Mayor, ano? Mga tirada. Itong malagong ang busis. Ito nag-iiko-iko ang busis. Arasya lang tabi, partner. Pagkatapos na, kukunta-kunta naman si board member Warren Sinyarta. Nagibo na siya ng surat. Pasiring dyan sa kuya, naka-address sa Regional Director kan Environment Management Bureau. Talo, ano yan? Anong issue yan? Dapat ini sa reklamo kan ng mga residente dyan, urog na sa particular sa Kalagbangan, si Poco, tulis sa garo na baybay na mga langaw. Nagkakarakanda, di kubong. Ang langaw baga, Tito Boyet, seasonal sa laman lang yan. Ay, dahi. Ha? Ay, dahi. Sa inda ko yan. Talagang Uwan daw. daw day nag-harvest din poultry. Oo. Tayaon baga mga ipot ning manok. Oo. Ako yan, inviting yan sa mga langaw. Oho. Oo. Kaya pag nagkakarakan, nakakubong. Dahil pwedeng dahil nakakubong ang langaw, hula mo mga munggo. Grabe, ano? Kaya Kisay na ang ano yan, kisay na poultry partner. ay nakakapirang poultry dyan. Pero pinatanay dyan, naikayakan ko yan, naikayakan munisipyong pupundoon, Ha? gibuhan ng paagi. Grabe naman. Para, ay ano yun na ba kaya reklamo kan mga taga-Kalagbangan? Ano day kaya kan munisipyo? Kaya yung partner kung gusto nila. Kung gusto. Gusto nila. Kaya ahuli sa day matiusan ng mga agrangay kan mga taga-Kalagbangan kasi iba pang pagtaraid na banwaan, si board barangay, si board member Warren Yung mga- Senior na ang naghirap. Yan mga simpleng bagay na yan, pare ko. Dapat nga pang barangay lang yan eh. Oo. Ano Siyempre ba ta- mahagad ng Kung inaksyon ng tulos kan barangay, barangay o permit. kaya LGU, hindi na lang, kadakol pang mga mas importanteng trabaho ang mga board member na partner. Oo. Ano para lang kaya, pang barangay na problema yan. Pag sinabihan mo si kapitan na, kapitan, maraming langaw doon, dapat duman na po kang kapitan. Siyempre, patanidan man nila, dahil taka mo tatawan ng barangay business permit, kung dahil do asikasuho niya, bagaman, pag nagbuktak na ng poultry na ang langaw grabe, ay suspend your Ibig ka mo, day taka i-recommend na magnegosyo. Di ba? Oo. Day ko mag-ibo kaming resolusyon. sarado na tulos yan, dapat. Barangay pa lang partner eh. Barangay level lang natapos na yung mga Barangay urulay na level yan. yan. Ang gustong sabihin, inutil ang LGU si Pukot. Oo. Siyempre nakaabot namin sa karaman kan alkalde kan si Pokot. Ano tada kayang papundoon? Yun. Operasyon kan poultry ginigikanan kan mga dagmang. Kanino yan? na langaw. Kaninong poultry yan partner? Sabihin mo. Madali na. Sabihin mo kung kaninong poultry yan sa Barangay Kalagbangan. Oo. Katakol maraming trabaho ang ating mga board member. Sa barangay pa lang, pwede na yan pag-urulayan. Ano makakaabot pa sa sangguniang palalawigan? Oo. Ano naman. Ite-text ko doon sa tuyang amigo. Oo, Si diba? Mr. Iman Gonzales Tabistado yan. Pinsan, napapraano ka dyan, magtrabaho ka. Tabistado yan kaibigang Iman. Ako kaya, Tito Boyet, nakaka-experience ba kami kaya sa tinambak partner? Oo. Pag nag-harvest itong sarong poultry farm, talagang malangaw. Pero Oo. mga pirang aldaw lang, mga tulong aldaw, 4 na aldaw. Pero perwisyo talaga, peste partner eh. Grabe. Ikaman na nagkakakang ka, may inutang ka pa kalangaw. Oo. di ba? Saka makangalas yan, talagang kakakan ka, may kulambo. Lalo na kung ang panira mo tinausihan, akala mo tausi pa. Pala na, nilalagitik lang pala partner ng pagkuyan na nasa sapaan. Nilalagitik. Napadakol man ngaya gumsi tausi mo. Oo. Pero bye-bye talaga. Mahilig ko sa post, at sabi nga ni President talaga nga, pero bye-bye. Ito grabe. bagang fly trap. Pano na to? Alos mayo ng matungpaan. Huli sa dakol na kuyan. Mga langaw ang naglulupad-lupad dyan sa ilang lugar. Bueno, partner, karagdagan na report si Boyet Padares. BBS Banat Patrol! Okay, babalot sa iyo, Tito Boyet. Hali po dyan sa newsroom. Paki-follow up din do dyan sa Pili or sa Philippine Drug Enforcement Agency, mga tugang. At bako pong suba-suba. Ining na-recover na drugs kan PIDEA, partner. Worth
3.74 million, ha? Ay nako, dakulaon pong kantidad ini para sa dakulaon pong kantidad ini para digdi sa mga street pusher na ni Parikoy. Ay nako. Kaya sa PNP Pili, congrats. O PNP Libanan, arugo nindo ang ang PNP Pili. Ang PNP Pili nagtatrabaho, partner. Diyan sa Libanan, Parikoy, perya lang na ipakaya. Oo. Kung sa bagay, kung ang mayor naman happy, everybody happy naman, syempre ang chief of police happy. Tito Boyet, ha? Ay, nako. Chika Benji Rivera. Radyo Banat. Oras, 4 minutes, makalipas na po ang alas 8 din pagkaaga. Babalikan ko yan sa, dyan sa Sipukot. Baka ma-interview na po si board member Warren Sinyar. Nel, paki-follow up mo ang PIDEA para maaraman ta kung papaano ninda nadakop ining tulong suspect na ni. Congrats po sa PIDEA, ha. PNP Libanan, arugo nindo yan. Nasa bangbangan na nindo, day pa nindo nadadakop. Bueno, mga kabanat, bayaan tamo na ining si Mayor Lady Robredo at pigpaparabash kan mga troll sa social media si Mayor Lady. Yung mga sinabi ko kasugma, partner, sabi ko ining pagtuyaw ni Mayor Lady sa mga project ni dating Mayor Nelson Ligacion, aratsang kani, babalatan siya kan mga troll. Dahil ko napasala. Pag-check ko kasubanggi mga tugang sa social media, ay pambihira. Halos burudahon na po si Mayor Lady. Kaning mga troll na ni. Kaya bayad tamo na yan. Problema naman yan ni Mayor Lady. Digdi kita sa mga taga-partido. Oy, mga taga-partido, good morning. Lalo na po dyan sa Banwang Kagawa. Mga tugang, tiga-analyze ko ining problema dyan sa Goa o ini pong inapod na district hospital dyan sa Goa, mga kabanat. Mayo man po, mga tugang, matubod sa mga sinasabi ni Congressman R.D. Fuentebella na sarong White Elephant Project ang Partido District Hospital na pinagibo po kan Kapitolyo. Siyempre, kalaban po baga kan mga Fuentebella ang Villapuerte, permig maraot sa Fuentebella ang Villapuerte. Iyon ang pinakamaraot na tao, na politiko, ang Villapuerte para sa mga Fuentebella. Sindana lang ang maray. Kaya tama po ining sabi kan mga taga-Goa, dapat po ngaya nagagamit na iyan pong district hospital na yan. Kaya lang po, pagkaaram kan mga taga-Goa, mga tugang, yan po ngaya, pinapundo yan kan LGU Goa. Kung ano-anong hinahagad na mga requirements, kung ano-ano pong mga tigahagad pong mga dokumento, kaya day po na dagos ang patrabaho yan. Pero halos tapos na, partner, halos tapos na . Kung matatandaan po nito, mga tugang, kay itong kinukonstruct yan, nagpadara pa nga dyan yung mga pulis si R.D. Fuentebella. Yes, nagpadara pa po din mga pulis dyan na pinapapundo ang construction kan district hospital tamayo na pong permit. Ang mayor kay ito is ito bagang nagadan na partner, si Pan o si Mayor Pan. Kundi po ako napapasala, bako ako masyadong sa mga mayor dyan sa partido. Pero haloy-haloy na po ini mga tugang na pinagbareta bigali na dagos-dagos po ang construction dyan. Ang problema po ko dyan, mga tugang, kan papunduhon po ni Mayor, kan LGU Goa, ini pong district hospital, nagkarasuan nga po garo ni or basta pagkaaram ko, pinadarahan po ini kay itong mga pulis para papunduhon po ang patrabaho dyan.
Kaya alam po baga dahil sa politika, pinabawi pinabawi po ni Fuentebella ang permit sa Mayor Kagwa. Nagpadara po ni mga pulis. May mga nagprotesta pa. Yes, may mga nagprotesta pa dyan mga tugang. Siyempre, si mga nagprotesta dyan, si mga kalyado kan Fuentebella, mga leader nila na kinukontra yung hospital na yan. Araw kan si mga dating dirty tactics kan mga Fuentebella na perming hahanapan ka ng labot, partner. Pag nahanapan kang labot, rebati ka. Pero pag mayo pong nakuha sa ibang problema o labot, gigibuang kang problema. Yan po ang mga dirty tactics kan mga Fuentebella dyan sa partido mga tugang. Kaya, alas ako na nagpaparataram si Congressman Fuentebella mga kabalat, duman sa iyang vlog. Sa roda ang White Elephant Project ining district hospital dyan sa Goa, kan Kapitolyo. Ika po baga nagpapundo kayan? Ika po baga nagpadarang mga polis dyan? Ika po baga ang nagsabi ki Mayor Pan na bawion? Bawion na po ang, ang donasyong kandaga. Tama? Arang po baga kayan si mga bareta dyan sa Goa? Ano man ta, day po yan idagos kan na Kapitolyo. Hali-hali na po bagayan na pagibo kan sa tuyang probinsya para sa mga taga-Goa na day na madigdi sa BMC, day na magpararayo. Kaya alam po, ito na, dahil sa politics, pinapundo po kan mga Fuentebella, kan mga nakaaging taon. Tapos ngunyan, mataram po siya sa social media, na White Elephant Project na. Kung bako ka man talagang lukarit na pinapundo mo tapos sasabihin mo yan, White Elephant Project. Appreciate. Si Cam Benji Rivera. Radyo Bana. Sawang-sawaan na pong mga taga-partido sa mga araw po kaya na pahayag ni Fuentebella. Papunduhin po ang mga project ng Kapitolyo, sasabihin White Elephant Project. Ngunyan na pinapundo po ni Bukag ang District Hospital, siya naman da po ang mabugtak hospital dyan sa Goa. Ngunyan lang po, nagsabi kayan si Fuentebella, ngunyan na may District Hospital na, may building na po dyan. Sa kakamataram na ang Fuentebella, mapakag-District Hospital. Dekada na po baga mga tugang. Dekada na nakatukaw ang mga Fuentebella sa partido. Ngunyan lang po linda na isipan magpabugtak ng hospital. Kung gugustuhon po kan mga Fuentebella na magbugtak ng district hospital dyan sa partido, kayang-kaya po linda. Dekada na po ang mga Fuentebella dyan sa partido. Kung talagang sincero, kung talagang gugustuhon po kan mga Fuentebella ini na magkaag ng district hospital dyan sa partido, kayang-kaya po linda. Niyan lang po nagpaparataram si Arnie Fuentebella na makaagmanda po si dyan hospital. Dekada na po kamo. Dekada na kamong nakaturukaw dyan sa partido. Niyan ka lang nakaisip magpabugtak dyan in district hospital, Arnie? Ngunyan pati, nakaisip pa man lang, mayo pa man pong plano, mayo pa man pong talagang ibubugtak. Hausyaw sa naman lang. Kung kasuarin po ang Kapitolyo na igwana po dyan in district hospital na ibinugtak, may building na, papapunduhon mo, tapos ikang masabi na ikang mabugtak. Ay si duman nga sa Sangay, anong apo doon partner? Yung sadit na clinic, dialysis center ba yun? No. Ito nga kasadit-sadit na dialysis center sa Sangay, dahil nagbubukas, mayo man pakinabang sa mga taga-Sangay. Tamakang ka pa dyan yung kadaradakulang hospital na ito nga ng dialysis center sa Sangay dahil doon na bukasan. Mga tugang, makanos po kaya na ika ang rason, ika po ang naging dahilan kung taano dahilan na dagos, tapos ngunyan, ika ang mapapugi na korupsyon o White Elephant Project ang sarong proyekto. Makanos mo baga na naguhugas kamot ka, ikasi nagpapundo, ikasi naging rason kung taano dahil po nadagos yan,
Tapos ngunyan siya ang mapapugi sa mga taga-partido. Isipon po kan mga taga-partido, mga kabanat. Haloy-haloy na po ang mga printibilya dyan sa partido. Dekada. Utrohon ko. Ay takong guguston po kan mga printibilyang ini na magbugtak din mga hospital dyan. Haloy na po din na ginibo yan. Haloy-haloy na po sila dyan sa partido. Ano tangon yan na persigido ang Kapitolyo magkag po dyan in hospital, district hospital, ipadagos na po yan. Ngunyan man masabi si Arnie Printibilya na haloy niya naman ang plano yan. Ay kalukuhan po yan, Congressman. Kung iguana po dyan ibinubugtak sa Goa ang Kapitolyo, maghanap ka naman ibang banwaan dyan sa partido. Bako na puro ka hausyaw. Ano po? Magtarabagan po kamo para sa partido. Halion mo po yan na kulor politika. At kung tutusun gali, dapat haloy na pong may mga hospital dyan. Dapat haloy na pong asinsado ang partido. O, yan pong PDA, Partido Development Administration. Kaya po baga tinunaw. Kaya po baga tinunaw yung administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Tanaaraman lang na palabigasan, gatasan po kan mga politiko dyan sa partido. Water system, iguaman po din na ahensya kang gobyerno para sa water system. Mga infra, iguaman po din na ahensya ang national government para po sa mga infra project. Kaya ano pa man saysay? Naigwa ka pa man para Partido Development Administration. Nagpaparasweldo ang gobyerno hali sa bulsa ni Juan de la Cruz sa bayong kamugtakan na administrasyon ng PDA. Opo, ultimong mga taga-Bisaya, mga taga-Mindanao, nakukuhanan pa sa paagikan tax para isweldo din sa mga inutil na yaw sa PDA kang panahon. Tang nagsisweldo po dyan, nasyonal. Ano yan? Ining Partido Development Administration partner. O tapos kapag mga tauhan ni Printibilya, iraralaog dyan. Mga nagkadaraog na mayor, iraralaog dyan. Mga kurukonsuhultan, iraralaog dyan. O, bayo. Ginatasan. Kanipong mga Printibilya ang PDA. Bayo man pong purpose. Kung may infra project, igwaman kitang DPWH. O kung sa patubig, igwaman po kitang programa dyan, ang nasyonal. O, bayo na po, bayong saysaya mga tugang. Kaya, kung ang Printibilya po, gugusto din na magkaigwa pong hospital dyan, haloy na. Ano po? Haloy na po. Saro po yan sa kaipuhan ta. Mga tugang, ang sa tuyang health, day na magpara direct di sa Naga City, sa Bicol Medical Center, ining mga kaya malang bulungod dyan sa district hospital, di dyan muna. Ano po? Kaya lang po, habok. Kaya, makagkaman lang dyan budget, pupunduhan mo sa naman lang yan. Ha? Kaya lang habok. Habok kan 20 bilyang araw kayan. Ano po? Ang gusto nila mga tinampo. Yung mga tinampo na paduruman sa daga nila. Ayan ang gusto nila mga project. Yung mga flood control na yung partner. Yan ang mga gusto nila project na nagkakagraba. Tayan pong mga district hospital na yan. Grabe po ang maintenance kayan. Yes, grabe po ang maintenance kang hospital. Madali magpabugtak, madali magbugtak kayan, building, pero ang mga empleyado mo, siswelduan mo yan. May mga doktor po yan, may mga machine, may mga staff. Yan po, maintenance ang pag-uurolayan dyan. Kaya kung maluya-luya kang leader, dai ka mangahas, magkaagpo din district hospital. Hahanapan mo po yan din fund. Bako lang po sa pagpakibo ng building, kundi ang maintenance po kayan. Habok kayan kan mga Printibilya. Mahal kaya yan, maintenance kayan. Masakit kaya yan, digdi na lang kita sa tinampo. Dakula pa ngayang Shadilins. Iyo po baga. Kaya, kung guguston po, kaya yan. Kaya lang habok ka rin mga Printibilya, sa balyo po kadikada lang nakaturukaw dyan sa partido. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Ang oras, mga tugang, eksaktong 18 minutes, makalipas ang alas 8, mabuelta po ang Radyo Banat. Standby!
Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga kabanat, eksakto ng 8:27. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Alas 8:27 na po. Live kita digdi sa Bicol Broadcasting System. Si napili tang nangganang cellphone. Nakaano siya partner oh. Nagdadalan pati siya ngunyan. Ano po? Ratchan, bago matapos ang programa, i-announce na po ang maswerteng nanggana nin Kaporte cellphone. Kung ano kung yan, Thursday, sa aga. Yan, sa aga mo kung digdi po sa office. Kaya si mga Dabarkads na dyan, mga abangers, kani pong pinapadaotang cellphone para po sa satuyang mga listener, mga followers, ano pa partner, mga Dabarkads, digdi po sa Radyo Banat, kamo po ang priority. Ano po? Kamo po ang priority na marigaluhan din na cellphone. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. O kaya mga tugang, like, share, follow digdi po sa Radyo Banat and paki-post din, paki-share sa tuyang mga post sa Radyo Banat page. Ano po? Yan, para madaling mahiling ni Tito Benji ang sa indong mga pangaran, mas dakol na share, mas madali ka mong mapili. Ano po? Arog lang kayo ng sikreto. Estudyante ha, mga Dabarkads, tawalan tamo ng chance ining sarong paradalan ta o paradangog, nagdadalan na estudyante, mas kay po niya po din na cellphone mga tugang. Kaya congrats sa imo ha. At yan, i-announce ko kung sisay ining maswerteng estudyante ini. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Bueno, nasa linya si partner Junil. BBS Banat Patrol. Junil, go, go, go! Okay, Kabinji, marinaga sa mga parantabay kang BBS FM sa Radyo Banat. Kabinji, ang unya na pagkaga makakaulita and pamayukan na PDEA sa Laogan na probinsya kan Camarines Sur. And bago yan, congratulations pala sa PDEA sa dakulang accomplishment sa pagkaka-recover kaning 3.7 million pesos na Bakuling shabu. suba-suba, dakuling yung dakuling intel work partner. Iyon na itong kuyan, kung ihilingon mo, itong nakapatos naman baga sa kuyan sa gibuan ng yelo, plastic. Araw kayong kadarakula na nakuha ka na PDEA duman sa tulong suspect, kantidad 3.7 Papaano million. din na dako partner? Papaano din na monitor? Iyo. Iapot at Kasi isir na Adrian. oras yan Pardo. oras sa kapanahon na kung ang suspect igwa talagang laman o yung may dark items. So iapot yung kisir na Adrian Pardo and
pamayukan na PDEA digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur and Naga City. Congratulations sa inda. Sir Adrian, good morning po tabi. Live ka sa Radyo Banat sa BBS FM. Si Kabin J. Rivera po ang angkor. Good morning po, sir. Good morning po sa mga tagapag-ilanyo at good morning po kay Sir Benji. Opo, inot na inot, sir. Congratulations sa pagkaka-recover nindo kaniyong nasambit ng 3.7 million pesos na kantidad kan Shabuin pagkakadakop naman sa tulong persona. Congratulations po, tabi, sir. Thank you very much po. Opo. At patuloy natin gagawin yan para sa ating mga kababayan. Opo, inot na inot, sir. Maaraman bilang si detalye paano po nindo nadakop iniyo po, tabi, sir, Sir Adrian. Ito pong ating anti-drug operation na sinagawa hapon sa Barangay Calistina PD. Resulta po ito ng ilang buwan natin na pagmamatyag na kung saan ilang buwan natin minomonitor itong subject at verify yung kanyang illegal drug transaction. Kapon nga, yung ating PD agent na nagpanggap ng future buyer is nakapagkasa ng transaction laban dito sa ating subject na si alias Charles. At nung nagkaroon po na sila ng transaction, na-consummate ang transaction, i-arrange yung ating pusyong buyer na positive na yung kanilang transaction, is pagsugod natin doon sa bahay na kung saan doon sila nagka-bilihan ng illegal na droga, is naabutan po natin yung ating subject, kasama po yung ibang dalawa pa katao na sa aktong gumagamit po ng illegal na droga. At kung kaya agad-agad natin itong hinuli, yung tatlo na yun, at nung nag-ano na po tayo, nung dumating na po doon yung ating team, is may na-recover pa tayo na aside po doon sa binibili ng pushing buyer na 50 grams, mayroon pa tayong kita in plain view na dalawang nut size na naglalaman po ng illegal na droga. At nung ating tinimbang yun is mayroon pong total weight po na bali 586.468 grams. At ito po ay nagkakalaga ng 3,987,987 pesos po. Opo. So, kulang-kulang pala. 4 million na, 3.9 na pala, 4 million na haros So, kantidad. Ngayong umaga po, naglabas po ng chemistry report yung ating PDEA Laboratory Service. Yung actual weight po nung drugs na nakumpiska natin na operation na yun is 586.4688 grams. Opo. So, ang halaga po ito is kulang-kulang 4 million. 4 million na po, si kantidad. Sir Adrian, itataw ka po sa angkor kay Kabin G. Kabin G, si Sir Adrian Pardo and Chief Kan PDEA Kamsur. Thank you, partner. Thank you, Sir Adrian. Thank you very much sa pagpapaulak po ng interview ngayong umaga. Maganda at malaki-laki yung nahuli po ng PDEA na supply ng droga. Sir, itanong ko lang, bakit itong mga ganitong ordinaryong citizen, mamamayan, hindi mo akalain na may mga hawak silang ganitong karaming drugs po, Sir Adrian? Opo, talaga po, yan po yung kanilang negosyo. Kung kaya sila naman po is nag-iingat masyado. Kaya kung baga sa neighborhood, kasi nga doon sa pagtatanong-tanong namin yung kahapon, hindi nila talaga sumatakalain na may ganong malaking quantity ng drugs yung kanilang doon sa kapitbahay. So pong mga tao ito is talagang biyasa sa ganitong transaction. At sa pagdaan ng panahon, natututo sila doon sa previous na huli. Kung bakit nahuli itong kaya't naman nag-ano po sila ng mga innovation para hindi sila mahuli, para makitago nila yung palang illegal transaction. Anong klaseng transaction ang ginagawa nito? Delivery o may mga pumupunta dyan na bumibili po sa kanila? Ano pong, saan sila nagdi-distribute ng drugs sila, sir? Actually po, itong ating subject,
ni alias Card is ang tawag natin ito sa Yan talaga yung target ninyo. Yan talaga yung target ninyo, yung alias Chard. ito po ay isang bodegero. Aha. Ibig po sabihin, pag bodegero, siya po yung nakabantay doon sa stock ng illegal drugs dito sa area. Oho. At pag may kumpong is minimit up po niya sa labas o sa vicinity ng kanyang bahay, doon siya nagbibentahan. So, madalas po ang mga kliyente nito is hindi po taga-pili. Mga talibang lugar po. Kaya inawasan din ito na pumutok yung pangalan niya doon sa area. Lugar. Kaya ang mga transaksyon nito ay mga talibang lugar. So hindi po siya masyadong bibenta ng illegal na droga doon sa area nila kasi malalaman ng community na engaged sa ganun. Malakihan po ito, sir. Hindi po basta-basta itong drogang ito. Ibig sabihin yan, yung ganyang almost yung kalahating kilo ba yan? Kalahating kilong siya. Yes, Paano yan nakukonsume? Talagang malakihan ang pagbenta nila, Sir Adrian. Opo, itong ating huli, ang mga kliyente po nito is yung mga may supplier din sa mga iba't ibang lugar dito sa probinsya ng Camarines. Ayun. Kaya nga po, ang ang distribution scheme nitong ating subject is nag-release siya ng drug 50 grams ang nito, ang kadalasang rini-release. So, grabe, 50 grams of shabu. Mula, 50 grams. ano po ito, yung mga kliyente niya is na mga iba't ibang mga major supplier din ng illegal na droga sa iba't ibang lugar dito Grabe. sa Camarines. Kaya malakihan po ang transaction ito at may po ito, may boss po ito na wala dito sa area at yung boss niya yung nag-uutos sa kanya kung sino yung bibigyan. At yung mga kliyente naman, doon nag-order sa boss niya doon sa contact. At yun naman yung ating subject ng ating future cyber operation sa ngayon. Yun yung ating hanapin, monitor para mahuli din natin. Very good yan, sir. Very good. Kasi yung mga street level, mga papiso-piso kung tawagin, talagang kumbaga sa kahit pa basta illegal din yung ginagawa nila, ito talaga is supplier sa mga dealer dito sa iba't ibang lugar sa probinsya. At meron din itong boss na nag-uutos sa kanila kung sino yung mga bibigyan. Pero maganda to, sila yung mismong humahawak ng droga at sila yung pinupuntahan ng mga dealer din dito sa sa Camarines Sur, sir. Opo, ganito po yung kanilang modus operandi. Yung tawag doon sa pinakabos. At yung pinakabos naman, tatawag dito sa ating bodegero na may kliyente na ganito, bibigyan. Kumbaga po, ang pinaka-trabaho lang nitong ating subject, tintingan rin po siya nitong head ng yung pinaka-boss nila. Opo. Na siya nagsusupply at binabayaran siya sa pagbabantay sa pag-maintain ng bodega at pag di-deliver o pag di-distribute ng drugs. Wow, talaga naman ha. Parang sindikato na talaga sila, sir. Ano po? Ayun po, organized po sila. At yun po yung dito. Lagi silang one step ahead para hindi po sila mahuli o ma-discover yung manilang illegal attack. Sabi, sir, ni DILG Secretary Rimulya, nagbawas daw ang supply ng drugs at nagmahal. Dito po sa street level, sir, kasi alam ko, monitor ninyo yan, ang supply, kamusta? Saka ang presyohan? Kasi sabi ni DILG Secretary Rimulya, maganda ang trabaho ng PDEA at PNP laban sa droga, kaya nagmamahal ang drugs. Ayun po, actually talagang totoo po yan, nagbabawas yung supply ng drugs
Kaya nga lang naman, may mga ganito tayong mga operations kasi nahihit na natin po yung mga supply lines. Kumbaga yung kanilang modus operandi na kabisa na natin, pag-aralan natin kung paano nila tinatransport at minumove yung illegal drugs. Kaya naman hit natin yung kanilang main supply line. Yun po, talagang nagbabawas yung supply kung kaya kung may mga ganito tayo mga high because napag-aralan na natin over the time yung modus operandi ng mga tao. Pero Sir Adrian, sigurado ako isang grupo pa lang yan. Maraming grupo yan. Kumbaga sa may mga ano yan, yung tinatawag na mga karibal sa kanilang negosyo. Yun din po sigurado mababawasan yung supply ng mga yung mga street dealer, Sir Adrian. Sa katunayan po, sa illegal drugs is talagang kaya nga po yung ating gobyerno is may mga programa dito sa pag-cut ng supply, pag-apusin natin yung supply at mabawasan sana natin yung demand. Kasi sa illegal drugs po, kaya nga po yung flow of supply and demand. Pero po, hanggat po may demand, maghahanap po ito ng mabibili ng illegal na droga. Kaya both po yan, pinagtutuon nilang pansin ng government, yung supply reduction at demand reduction para po talagang karoon po ng kumbaga masolusyonan natin yung problem ng illegal drugs. Kasi pag itong grupo na to, nahuli natin, yung mga pinito lilit, maghahanap naman po ng ibang magsusupply ng illegal na droga sa kanila. Parehas po yan na problema na sinulusyonan natin. Kaya po double time po yung ating mga operatiba, yung PNP, PILEA at ibang law enforcement na unit dito sa Camarines para po matugunan natin yung pagbibigay ng solusyon sa problema na yan. Sigurado yan hong trabahong yan pong trinabaho din yung yan sa pili. Mag-iingat na yung ibang drug pusher, sir. Sa ngayon po, medyo mag-ingat yan, pero yan po yung kanilang negosyo. Talagang din sila ng paraan kung paano naman nila ma-expand yung kanilang illegal na transaction. Talaga ha. Okay, Sir Adrian, thank you very much. Isang tanong na lang, saan daw galing yan mga drugs na yan? Dinideliver dito, kinukuha nila, inaangkat, saan daw galing yan? Balik po dun sa ating verifikasyon, dito sa ating subject, minsan po, may nagdadala yung kanya, minsan naman po, pinapapunta silang bus sa NCR at siya ang pinapakuha. So, probably po, dun po ito galing sa National Capital Region. Okay. Sigurado, alam naman ninyo, sigurado yan kung sino yung source nila, at yan is confidential, po? Opo, kasi ito po yung magiging subject ng ating mga future operations. Okay. Sir Adrian, thank you very much. Mabuhay ka. Congrats ulit sa inyong operation at malaking bagay po itong nahuli ninyong ito. Thank you very much. Okay, mga tugang, Sir Adrian Pajardo, Philippine Drug Enforcement Agency, Kamsur. Po? Congrats sa PIDEA at dakula niya. Kung tutuusin mo, partner, sinda ang dinudumanan kan mga street dealer, kan drugs, sa inday nagbabakal. Po? Tapos pag nabakal bang kaning mga dealer, duman sa inda, yun naman po ang iwawaras digdi sa mga sa mga lugar ninda. Po? Kaya mariman na dako po kan na PIDEA. Pero pa yan, partner? Mayo pa yan. Saro pa lang yan na grupo. Kadakol pang grupo yan, partner. Ang importante, dahil po nagpapabaya ang PNP sa ang PIDEA. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Aloy-halo na yung partner kay itong administrasyon ni Duterte. War against drugs. Ngunyan, iyuman po si BBM, dahil maubos-ubos niya, maubos-ubos yung supply ni droga sa to. Ang pinaka, ang pinaka-source ang dapat, kung paano yan nakakalaog digdi sa to. Sa Pilipinas. Yan ang dapat madakop. Kung paano yan nakalaog, paano yan tigluluto,
At pigaano pa na partner yan, pinaprocess pa na yan digdi. Haling China, pinaprocess pa na po yan digdi sa Pilipinas. Ano po? Ay nako, yan ang dapat partner madakop kan PDEA. Ano po? Ining mga nasa magnetic lifter. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Oras is 8:45. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. O yan na po ang maswerteng napili kang programang Radyo Banat na sarong estudyante. Ma-text na lang ko sa imo or ma-PM kung sa aga kung ano mo digdi ang cellphone Friday may klase ka, apunan ta ka dyan para kung anong oras yung available time mo. Estudyante na yun Ining si Lexel Paradja Nicole. Basta si Nicole, aram niya kanyo. Sabi niya, sana mapili po para sa aki kong high school, tama yung ginagamit sa pag-adal. Iyo po, nabasa ko sa imong comment, digdi sa Radyo Banat, mas pinili ko niya bukod sa igwas siyang badge na top fan, estudyante siya, nagagamit siya din cellphone. O kaya sa aga, magdara kang ID or si mama mo, magdigdi ka sa BBS mga alas 8, kualon mo po ang cellphone hali po sa tuyang mabuot na si Governor El Revilla Puerte. Ano po? Ka-Forte cellphone para po digdi kay Nicole, taga Magaraw, Camarines Sur. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. O kaya ano pa mga kabanat, like, share, follow lang po digdi sa programa. Baka sa Lunes, kamo naman po ang manggana ng cellphone. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Ang saya-saya baga ang saya-saya baga pag may bagong cellphone. Ano po? Maugmahon, pwede ka mag-TikTok. Matiri TikTok ka, mag-Google ka. Ano po? Basta, may YouTube ka, Facebook. Nako. O kaya, Nicole, congrats. Magdigdi ka alas 8 sa aga. Kung ano mo po sa imong cellphone. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Sir Bob Aquino, bossing, sir, good morning. Nahilig ko ang name, ang pangarap po kan sa kuyang Dabarkad, si Sir Bob Aquino, sir, good morning, regards sa imong pamilya. Ano po? May nag-text digdi, sabi ka rin nag-text, sir, good morning, sa bahay poultry, dai inaksyonan kang mayor taabigo niya. May sadiri na, ano to yun? May sadiri garo, pambihira. Di ko maintindihan. Basta dyan na po sa bahay poultry, dahil inaksyonan kang mayor, taamigo niya, may sadiri. Garo perming libre. Ay, pambihira. Ang parong, ano ni? Day ka makakakal, ang parong halos sarong simana, day nawawara. Sabi kay Tony Mayor, papapundoon niya. Hanggang ngunyan po baga nag-ooperate. Sabi ka rin ng-text. Diyan po di sa sa Libanan ba pala ini? Sa Libanan. Sa Libanan, barangay Bahay Libanan. Ano po? Iba man to sa Sipokot. O iba man to yet sa Sipokot, yung tigreklamo man na halos pag nagluwag kayo din na maluto, na inut pang langaw. Pasigtabi sa mga nagpapamahaw, pero yun talaga po, grabe bagaan na hilang. Grabe po bagaan na hilang, ano po, disease na dara po langaw partner. Yes, yan po ang saro sa coast ka na diarrhea parikoy. Ano po, maati po yan. Ano, kung si mga negosyante, si may mga poultry farm, mayo man pong maraot kung magnegosyo, mga tugang. Pero may kuning sinasabi, mayo pong maraot magnegosyo basta dahil kita nakaka-perwisyo din kapwa. Ano po? Example, ining mga street vendor, pinapaharali na po sa bangketa, order po yan ni Mayor Lenny Robredo, okay ba po yan? Kasi talagang yung pedestrian, yung sidewalk, para po yan sa tao. Kaya lang parikoy, dahil na po nagagamit ka mga pedestrian, kan mga tao,
At yaon po ang mga sidewalk vendor. Ngunyan, tatawan lang po kamong lugar, kan syudad, pinapaharali na po kan bagong alkalde, okay man po baga, may ibang problema. Magsunod lang po kita sa lay. Ano po? Kung ikay gutom, gusto mong magtusok-tusok ng fishbowl, hahanapon mo yung dawa sa inakanto, dawa sa inagilid. Siyempre, natod ka na. Kung dawa pamayo po yan sa sidewalk na bawal magtinda dyan, hahanapon mo yung tindahan na yun. Ano po? Minsan po kaya mga tugang, ang ibang kababayan mga piloso po man, ano po, na bubuhay ngaya kami, garohabo ngaya nindong mabuhay kami, ano po, magi lang po kitang maging open-minded po kita, bukas ang isipan ta, ano po, makirak man talaga, sa totoo lang makirak man po talaga, ang iba kinukura lang kay itong kiluhan, ito ba kayong nagtitindang prutas, kinukuha po mga kiluhan ninda. Naghihibiyang iba. Kaya lang, yun po yan ang lay. Sunod doon ta po. At igwaman pong mga enforcer na sinusunod man lang ninda ang order. Ano po? Pero kita pong mga vendor, kita pong mga pedestrian, dapat mag-agi man kita duman sa tamang agihan. Iliman mga paratinda, hindi naman po kamo nagtitinda dyan sa sidewalk. Minsan yan, iba ko na sa sidewalk, sa gilid na kantinampo. Baka ng parkingan. Si Benji Rivera, Radyo Banat. So yan po ha. Dyan sa partido, di po, nag-text digdis ako. Haloy-haloy na po ang 20 billion dyan sa partido. Dawa sa Radit na klinik, mayo pong ibinubugtak. Ay nako. Haloy-haloy na talaga kamo dyan. Dawa sa Radit talagang klinik, mayo. Ang gusto kan mga 20 bilya, mga farm to market road. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Gusto din na yung mga seawall na madaling magaba, partner. Yan lang yun lang mga madaling project, madaling kita dyan, madaling mahiling kan tao. Abo din na kayan. Habo din ng ining mga kababayan ang health program kan mga 20 bilya sa partido, tawanan mo na lang ambulansya para ihatod digdi sa Bicol Medical Center. Pero ang ambulansya, partner, mapahatod ka digdi sa BMC, hahagadan ka din 3,000. Oo. Pag dahil kayo nakatao din 3,000 pesos bayad sa ambulansya, ma-promissory note ka, Si Benji Rivera, Radyo Banat. may hilang na, 50-50 na, nagkukurubog-kubog na, sisingilon mo pang 3,000 ikarap. Ining partner, ining mayor kan na sangay, Juby 20 bilya ba yan, Juby? Pati ako ribong na sa Indo, gabos kaya 20 bilya. Dahil na din doon nagsasarabunan nguso, talakagat din halas. Nagtatarakig-takig na dahil sa kumbulsyon. Maaki na nagputok na si panubigan. Tapos iinutom pa rin do, nasigilon na 3,000, dahil na lamang din do, pag-abot sa naga ng tig, 3,000. Dahil, takon dahil ka partner mag-money down, dahil ka magbayad, dahil ka ihatod ka ng ambulance, mga buwisin. Naku naman, pero kung mapamaranila, may mga lakaw ining mga opisyal kalsangay, kaltigaol, convoy pang mga yan. Duwa-duwang sasakyan pang mga back-up kaya ni Mayor, partner ni Arnie Puentevilla. Pero dahil ka lamang maka-isip, maka-initiate na magtao ka din pondo para dyan sa gasolina, kan ambulansya, na abunaran mo na lang po, Congressman. Ay pambihira ka man na tao ka. Inang inaapod mong aki kang partido. Ang aki kang partido, mabuot. Pag sinabing aki ka, masunurin ka. Nagtatao kang respeto, naggagalang ka. Yan ang aki kang partido. Yan ang sinasabing aki. Pero kung si mga taga-partido, lalamangan mo, gigipiton mo, nagkukurubog-kubog na, masubling ambulansya,
Pag dahi ka nakataong 3,000, matitigbak ka dyan ng pambira. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Pag ma-eleksyon po kaya mga kapatid, kabanat, kapag ma-eleksyon, Boss Junil, magdawag ka, kapag ma-eleksyon, saro sa mga itinutuga kaning mga 20 billion dyan sa partido, papadangaton ko kamo, padangat ko kamo. Ako ang aki kang partido. Gulpi akong health program. Sa katunayan, igwala kitang naisip na magbabugtak kitang hospital, pambirang dekada na kamo, pabaralik-balik na kamo dyan sa Kongres. Ngunyan ka palang nakaisip, wishe. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Hilangon mo itong post ni Bukag. Hilangon mo itong post ni Bukag sa iyang Facebook. Ikon matalino ka mo mga tugang, ito palang sinabi niya duman na kaya po na siya nakaisip magbugtak din hospital, takay po na mga taga-partido. Naman, haloy-haloy na kamong mga leader dyan sa partido. Ngunyan ka palang nakaisip, ay tarad, bullshit! Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Kaya po, ang pagbasa, tiga-analyze po yung mga sinasabi kan mga leader. Ang Kapitolyo ginibo na. Ikaw naisip ka pa lang, kung bako ka talagang tarad. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Ang Kapitolyo po mga tugang, nagpagibo na po ni District Hospital Building. Pinabawi po itong mga permit, ginipit. Nagpagibo na ni District Hospital. Pero ang Pintibilya, nakaisip pa lang magpagibo ay bullshit. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Huna-hunaon mo yan, dekadang nakatukaw ang mga 20 bilya dyan. Ngunyan palang nakaisip magpakag district hospital, mga kabalat. Si saya di mabibisit kaya, kamo man dagdi sa announcer's booth, o kamo man sa kabugtakan ko, hindi ka masusuya kayan. Kaya po, hindi ka mo ma-react kaya na haloy-haloy na pong mga 20 bilya dyan. Ultimong dialysis center sa Sangay, di ba bukasan ta, mayo ng pondo. May congressman ka bagang tugang, mayor kang Sangay. Juby ba yan? Juby Pintibilya. May tugang ka bagang congressman. Ang ibang aling kapitan, ang ibang aling mga mayor, ang ibang aling mga opisyal, mayong mga tugang na congressman, pero nakakapakaag din dialysis center. Iyo po baga? Ang iba po bagang mga mayor, mayo man mga tugang na congressman, mayo man mga tugang na mas halangkaw na sa posisyon. Pero nakakapagibo po din mga dialysis center. Ika nga ni, swerte po nga ni kutang partido, tang tigaon, Pintibilya, ang Sangay, o ano pang mga lugar dyan, halos gabos po bagayan kaalyado ka na Pintibilya. Mala, igwa ka mong congressman kuta, inutil man. Dahil man lamang po baka donar, baka tao, baka pabugtak din na hospital dyan sa lugar nindo. Dapat haloy-haloy na pong may hospital dyan sa partido. Ngunyan na ang Kapitolyo igwa, mataram ka, masabi po ang 20 billion na naisip niya na magbugtak din hospital. Sala po yan, dapat magtabang siya. Kung ang probinsya may district hospital dyan, ako naman, ngayang staff, o kung ano naman niya sa Congress, sa budget ko sa Congress, araw kayan, bako na papapundohon nindo, gigipiton nindo, tapos mablog ka na White Elephant Project, isa katuntuhan po yan. Pinapundo mo na si construction, ang pag-operate, tapos sasabihan mo pa na White Elephant Project. Grabe po yan. Dakulaon pong kasalan yan na Congressman Pintibilya. Ano po? Kung tutuson po nga dapat haloy na kamong nagkaagdyan ng hospital. Dahil na po nito dapat hinalat ng Kapitolyo. Tang Kapitolyo may 1st District, 2nd District, 3rd District, 4th District, 5th District. Samantalang
sarong distrito, di mo mabugtakan din hospital kung bako ka talagang tarado. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Yung mga, congressman, may mga tugang na mayor, pagsararoon po din doon sa indong pondo, pagsararoon po din doon sa indong kakayahan, asinsado na po yung sangay, tigaon, guwa. Kaya lang talaga medyo habo po. Kung kaya po din na yan. Habo lang kan mga 20 bilyan. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Oy, congrats ulit duman sa langgana ha kay Nicole. Nicole, sa aga magdigdi ka kung ano mo sa imong cellphone. Oy, mga kabanat, today is Thursday. Abang-abang lang mga bangers na mapili pa kita kan maswerte manggagalang cellphone. Dagos lang po ang like, share, follow, digdi po sa Radyo Banat page. Sa pangaran kan Bilog na Pwersa kan Bicol Broadcasting System. Mga tugang nakaibanan ta si Tito Boyet, saka si Boss Junil, sa technical po, si Boss Ariel Camarote, Boss Stephen Fabis, makatugang, ako si Cab Benji Rivera. Mabalos kan sa inyong pangantabay, basta bareta sigurado, labanan ng fake news. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mula sa Juan 11:25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya ay patay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.